Good day po. Next naman po natin, isa sa pinakamahalaga ring sistema ay yung repair system. Okay, so dito po, tuturo ko po paano po mag-submit si customer gamit yung kanyang messenger at mapupunta siya dito sa ating spreadsheet, sa ating new repair tab. So black po meaning wala pa po tayo customer. Okay, so kunin ko na po yung ating messenger. Ito pa. Okay, so please select below ng ipapagawa. So, example, cellphone po tayo. Okay, ilan po ang papagawa? Isa. Okay, ano po ang brand name ng inyong cellphone? Apple. Okay, may model name po ba ang inyong cellphone? Sample, meron. Okay, ano po ang model name? Sample, iPhone 14. So, example, yan ang ating unit. Okay, may model number po ba ang inyong cellphone? So, example, hindi ko alam yung model number. Okay, may serial number po ba? Hindi ko alam. Yan. Okay, so ano daw po yung sira ng ating cellphone na Apple? So, example, password pattern. Yan. Okay, ano daw po yung dahilan? So, mapansin nyo talagang kompleto pong magtanong yung ating messenger. Ano po yung dahilan? So, yun yung mga reason. Example, nalimutan na. Yan. Okay, bukod daw po sa password pattern, may iba pa ho bang ipapagawa? So, example, wala na. Okay, naipagawa na po ba yung password pattern sa ibang tindahan? So, dito mahalagay rin yung history bilang sa ating mga naggagawa. Okay, so example, di pa napagawa. Okay, so kapag ginawa, pwedeng ma-delete ang files, makipili po sa baba. So, yes, delete kung papayag daw po tayong i-delete, don't delete, no delete. So, example, yes, delete all files. So, pinabubura na rin natin. Okay, so sabi dito, pa-remove muna po yung password, makipili sa. So, example, hindi matanggal. Yan. So, kasi nga, pagawa natin ay password. Okay, kung hindi matanggal, pa-input na lang po ng password para pag nagawa, matesting po namin mabuti. Yan. So, example, yung naalala kong password ay 1234. Okay. Pasend po ng picture ng unit na papagawa. Yan. So, nakita nyo talaga, pinapapicturean niya rin yung cellphone. Example, ito yung ating cellphone. So, tapos pansin nyo, meron ding waiver. Yan. So, nagpakita rin siya ng waiver. So, yes, I agree sa waiver. Yan. Kay Agapito Flores po ba ang inyong name? Example, yes. Okay, ito po ba yun yung number? Yes. Okay, input daw yung inyong address. Example, 12. Okay, pakita yan. Post lang natin yan. Okay, pasend po ng inyong picture. Yan. So, nasend na po. Okay, nasubmit na po. Makahintay na lang po kayong matawag para ma-verify. So, after natin masubmit, check natin kung lumitaw nga sa ating spreadsheet. Ayan. So, kung mapansin nyo po, talagang iisa nga. Tapos, ang kanyang waiting time. And just now, tapos yung kanyang picture, kanyang name, contact number, picture ng kanyang ipapagawa, description, remarks. So, lahat nandyan na. Kanyang, kita nyo na lahat. Ang papagawa ay Apple, iPhone 14. So, password. Ganda rin siya sa waiver. So, sabi niya, delete daw by files, delete all files, password niya before, 1, 2, 3 po. At ang kanyang reference. So, talagang napaka-convenient po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin, papakita ko naman sa inyo na kapag may nag-submit na pangalawang customer, ay magiging dalawa po itong ating pending. So, alam po, makita nyo na talagang first come, first serve po talaga yung ating system. Step na po tayo. Sabi, isa lang natin.
Yan. So, na-submit na po. Okay, makahintay na lang po kayong matawag. Ngayon, check po natin kung magiging dalawa. Ayan. So, mapansin nyo po, dalawa na po yung ating record. So, ayan, kitang-kita nyo po talaga. Ayan din yung details. So, ganun lang po kadali. Talagang napaka-convenient po. At the same time, kompleto po natin nakukuha yung kanilang detalye. Sobrang mababawasan po yung usap-usap. Thank you. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po kung gusto nating i-delete ang isang nag-submit dahil sa... So, example, wala po siya dun sa ating shop, pa siya, at dun sa kanyang iniwan na number ay hindi natin makontak. So, automatic, di-delete po natin siya. So, example, so, dito po muna tayo sa, so, puntaan natin itong record na to. So, napakadali lang po. So, punta lang tayo sa bandang dulo at makikita natin yung kanyang reference. Ayan. Pag na-click na natin yung reference, click lang po natin itong delete submit. So, view natin mabuti muna. So, dapat maging isa na lang po yan. Check po natin. At may iwan ito. Nasa ibabaw si Agapito. Check po natin. Ayan. Okay. So, kung mapansin nyo po, isa na lang po yung natira. So, talagang napakadali rin po mag-delete kung sakaling wala naman po sila. Okay? So, ganun lang po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman tayo mag-verify ng isang repair? So, ito po yung ating nag-submit na customer. So, yung picture at makikita po natin, nandun nga po siya, naghihintay sa ating shop. So, basahin muna natin lahat ng kanyang detalye. Para pag tinawag po natin ay naka-ready na rin po yung ating mga sasagot at kita agad natin kung tayo may gumagawa nito. So, click lang po natin yung reference. So, select customer reference at dadalhin niya po tayo sa ibang tab. Yan. So, ito po si customer at ito yung kanyang unit. So, kita po natin lahat. Okay? So, ito po yung ating details. Yan. Okay, so, fill upan lang po natin yung may red area at tawagin na natin yung customer para ma-check naman natin yung kanyang ipapagawa. So, once na nakita na po natin yung kanyang ipapagawa, okay, ngayon, susulat na natin to kung magkano, kung kaya natin gawin. Example, ang paggawa nito ay 500. Yan. So, magkano gusto nating down payment. So, example, ang down niya ay 300. Yan. Next, yung ating due date. So, anong due date natin papagay? Example, matatapos natin siya. Okay, example today so, naka-ready na rin yung mga oras. Today ng 3 p.m. Yan. Tapos, mapansin nyo, nagkulay green. Meaning, complete na po yung ating details. Yan. Okay? So, click lang po natin to. Once na-review na natin, tapos ang down payment niya, 300 at na-receive na rin po natin yung pera. Click po natin yung review and update. So, yan. Tapos, mapansin nyo, meron na rin resibo agad si customer. At the same time, sa resibo po, naka-mention po yung kanyang pinagawa. Magkano po? At kailan yung kanyang due date, yung kanyang denown, at yung kanyang balance. So, alas 3 po matatapos. Okay, yung kanyang reference, yung picture niya. So, talagang napaka-convenient po. Ngayon, pag merong resibong natanggap, mas siya. Lalo pag may sistema, mas mabilis yung kanyang tiwala sa ating tindahan dahil may maayos po tayong sistema. So, ganun lang po. Thank you po. Okay, ang next naman po natin, so after po tayo maresibuhan, so paano naman natin malalaman kung ano na po yung status ng ating pinagawa? Dahil ang sabi sa atin dito, example sa resibo ay Wednesday, today po yan, alas 3. And so pagdating ng 3,
So, pwede na po tayong mag-check. So, pero bago tayo umalis, kaya na nating i-check. So, example, ito lamang reference na to ay isesend lamang natin sa messenger. So, example, ito pa. So, kunin ko po yung ating messenger. So, ito po yung cellphone ni customer. So, paste ko lang po yung reference. Yan. Then, send. So, dito po sasabihin na po yung status. Yan. Please wait. Check lang po yung status ng inyong pinagawa. Yan. So, due date daw po 3 p.m. Yan. After 2 hours, pwede na po tayong mag-check. So, tama. 12:20. Okay, no? Status pa. So, nakita nyo talagang pinapakita po lahat ng detalye ni customer. Yan. So, status wala pa. So, andyan yung kanyang details. Yan. So, wait na lang natin sa due. So, ayan po yung mga details. So, ganun lamang po kadali. At, hindi na po tatawag sa store or sa shop yung ating customer dahil siya mismo kaya niya nang i-check. So, sa next video naman natin, tuturo naman natin paano naman po mag-update ng status. So, ganun lamang po kadali. Talagang convenient po sa magkabilang side sa nagre-repair at doon din sa customer. So, ang resulta, ang dami po natin magiging production. Thank you po. Okay, good day po. Ang next naman po natin, so, dahil meron na po tayong isang repair, saan naman po natin makikita yung ating pending. Okay, so, gamit pa rin itong ating sistema ay talagang napakadali po sa nagre-repair. Ano na yung mga dapat niyang gawin o yung kanyang pending. So, kung mapansin nyo, meron po tayo ditong tab na pending. Yan. So, meron po tayo ditong isang record. So, sabi after 2 hours, pwede naman po tayo mag-check ng status. So, wala pa pong status. Yan, yung picture ng kanyang papagawa, picture ng customer, at yung kanyang details, at yung kanyang ipapagawa. Yan. So, talagang kompleto po yung detalye. So, ngayon, ito na yung ating gagawin. So, ngayon, sample, ito ay ating ginagawa na at nagkaroon na po tayo ng update. So, ang pinapagawa niya ay password. Okay, ngayon click lang po natin itong reference. Okay, at select natin itong reference para mag-update ng status. Yan. So, dito po tayo ngayon sa pag-update naman ng status. So, sagutan lang po natin iyang mga red na cells. So, ito yung kanyang picture. So, yung kanyang status image. Ayan. So, para sure natin tama itong ating ina-update. So, example. So, ang job status natin dito, example, ito ay. So, example, nagawa na natin siya. Ayan. So, mapansin nyo, nung pagka-done gawa na natin ay nag-green na siya dahil wala na tayong dapat i-fill up dahil gawa na nga. Okay, ngayon, click lang po natin itong review. Yan, and click status. So, na-erase na, meaning po, updated na. Yan. So, sabi po na yan, nagkaroon na po siya ng status. Done, gawa na. O, yung status image niya, done, gawa na. Okay, ngayon, check po natin siya sa ating pending tab kung ano na yung kanyang sinabi. Ayan. So, check po natin. Ayan. Okay. So, check natin. Yun. Pansin niyo po, nakadan gawa na sa ating pending. So, sa ngayon po, wala na tayong pending. Okay. So, ito pa yung magandang part. So, what if si customer ay mag-check na ng kanyang status? Ayan. So, again, paste lang ni customer yung kanya. So, ito yung kanyang messenger. So, example, nag-3 o'clock na. At ipe-paste niya ngayon yung kanyang reference niya. So, dapat maging pareho po nito. Check natin. So, check lang daw po yung status. So, mapansin nyo po, wala po talaga nag-uusap at nagpa-follow up. So, yun na po yung kanyang status. Ayan. So, sabi po, done, gawa na. Ayan.
So, yun. So, ganun lang po. Tapos, nagkaroon na po siyang status. Yan. So, gawa na. Okay. So, talagang napakaginhawa po. Talagang wala na pong tawag-tawag pa para sa follow-up. At yung nagre-refer, talagang dire-diretso lang siya sa kanyang ginagawa. Si customer, ay kaya niya na agad magtanong nang wala po siyang inaabalang stop po sa atin. Thank you po. Okay, next naman po natin. So, paano naman pag si customer ay magke-claim na nung kanyang paggawa dahil nakita niya nga sa status ay gawa na. Okay? So, kunin ko po rin yung ating messenger. So, dito naman sa ating spreadsheet or PC, so naka-block po, meaning dito po natin makikita yung mga magke-claim. So, kunin ko na po yung ating messenger. So, block po meaning wala pa pong nagke-claim. Okay, so ito po yung kanyang messenger. So, napakadali lang po. Ang gagawin lamang ni customer, so check natin. Ayan po, done, gawa na. So, i-claim niya na. Click ko lang po yung i-claim na. Yan. Tapos, tinatanong kung tayo po ba si Agapito. Yes, me, nasa pic and name. Okay, please send your actual picture. Okay, Agapito Flores po ba yung name? Yes. Okay, ito po ba yung cellphone number? Yes. Okay, so tatlo lang po yung ating pinil up. So, nasubmit na po, makintay na lang po kayo. Matawag po muna po kayo. Yan. So, kung mapapansin nyo, ayan na po. So, talagang napaka-real time po talaga. So, for claim ng may-ari, yung picture. Okay, picture ng mag-claim, item na kanyang pinagawa. O, yung description. Tapos, nakita rin natin na gawa na. Okay. Ngayon, gagawin lang natin ay check lang natin ito. Okay. Kunin lang natin itong reference, yung kanyang name, at i-click natin yung button na okay, select claim reference. Yan. So, pagka-click ko po ng claim reference, yun, dadala niyo na po tayo sa tab na yan. Dan gawa na. Yan. So, click lang natin yung claim para mag-update naman yung ating record na claim na. So, ito lang po i-click natin. So, pag-click natin ng button na erase at mag-update yung ating status claim. O, na-claim daw to today. Okay? Tapos check natin ngayon doon sa ating pending. So, yun. So, claim na siya. Yan. So, ganun lamang po kadali. Talagang napaka-convenient, sobra. Talagang ang dami pong oras ang natipid at maiko-convert natin sa trabaho. Okay? So, thank you po. Good day po. Next naman po natin. Saan naman po natin makikita yung mga pending nating gagawin? So, nakaayos na rin po itong ating tab. So, meron tayo ditong tab na pending. So, makikita nyo po rito, nandito yung due time. So, anong oras pa yung kanya due time. Okay, next yung kanyang status, picture na papagawa at customer email. So, andyan yung customer details, yung description, status niya at reference. So, talagang ngayon kung meron tayong 2, 3, or 10, dyan natin makikita lahat ng ating pending. So, talagang sunod-sunod po. So, talagang itong ating sistema ay talagang pinadali po yung ating buhay sa mga record, lalo nakakahilo pag marami na tayong ginagawa. So, hayaan natin yung sistema na gumawa nito at hindi na tayo mahirapan at makapag-concentrate po tayo sa ating ginagawa. So, ganun lang po. Thank you. Good day po. So, isa pa sa kagandahan nitong ating repair ay yung paano kung gusto nating malaman ilan kaya yung nakapila o yung magpapagawa. So, napakahalaga po nito para hindi po sayang yung ating oras sa paghihintay. So, gamit po ito, kaya natin ma-check kung ilan po yung naghihintay. So, paano po? So, kung mapansin nyo, meron po tayo ditong dalawang
customer na magpapagawa. Yan. So, ngayon, kung kailangan makita po natin na merong dalawa pong nakapila gamit lamang ang messenger. So, paano po? Check po natin. So, makita nyo po dalawa. Okay, ngayon. So, ito po yung ating messenger. So, ito yung page ng ating shop. Okay. So, mapansin nyo, meron po tayo dito si our services, magpa-repair, check ang pila. Yan. So, click ko po, check ang pila. Please wait, checking lang po. So, binabasa nyo na ngayon yung ating system. Yan. Kung mapansin nyo po, mga 16 minutes lang po ang paghihintay dahil may dalawang pila lang po. Pwede na po kayong pumunta. Okay? Para daw po hindi malagpasan. Yan. Kung mapansin nyo, yung number 1, 9:39 AM siya nag-submit sa ni F. At 2 naman, pangalawa 10:35 araw F. So, parehong-pareho nga po. Ito po, Sunny at araw. So, ngayon, try po nating mag-submit at tayo yung pangatlo. Okay? So, magpapa-repair na po ako. So, click ko lang po yung magpa-repair. Okay? So, dito pa-pass forward po natin para mas makita po agad natin yung resulta. So, ayan. So, nasubmit na po. So, dapat magiging 3 na po itong ating naghihintay. So, check po natin. Ayan. Kung mapansin nyo po, 1, 2, 3. So, ayan po yung just now. So, tama po si Joseph Torres. So, naging 3 na. Okay, ngayon, check naman natin sa ating messenger kung nag-update. So, example, set ko lang po ay papagawa. So, tingnan natin. So, ito po, makita nyong real time po talaga. So, check ang pila. So, dapat pangatlo po tayo. Yan. So, makita nyo po dyan. Okay, tingnan nyo po. So, Sunny F, Araw F, Joseph F at 10:55 AM. So, ayun o. Halos pareho nga doon sa oras natin. So, talagang napaka-convenient po talaga. So, wala na pong tanong-tanong din si customer at maabala pa yung ating tindahan para lang alamin kung marami bang tao o konti. Gamit lamang ang messenger, kaya na ma-check ni customer. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po pag gusto na natin pa-stop yung pagsasubmit ng magpapagawa dahil po malapit na tayo magsara or sarado po tayo or bigla ang nagsara. So, napakadali lang din po nating i-notify yung ating mga customer. Dahil nga po sa messenger sila nagsasubmit, doon din natin papakita bakit tayo sarado. Okay? So, gamit po itong messenger ng authorized na person. So, chat ko lang po ay close repair. Yan. 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 So, ngayon, reason daw po bakit mag-close? Example. Okay, holiday po today. Example. Holiday po today. Mag-open po bukas na 8 AM. Thank you. Yan. So, yun yung ating yan. So, yan po yung ating notes sa magpapa-repair. So, updated na raw po. So, kunin natin ngayon itong phone. So, ito yung ating ito na may phone ni customer. So, example, magpapa-repair na po siya. Click ko po yung magpapa-repair. So, tingnan natin yung sasabihin. Ayun, sabi, close pa po tayo. Pa-check na lang po ng notes below. Yan po sabi. Holiday po to, good day, Sir Joseph. Holiday po today. Mag-open po bukas ng 8 AM. Thank you. At the same time, napapaalam agad natin ng napaka-bilis. So, ngayon, what if gusto na uling nag-open na ho tayo kinabukasan? So, ang chat ko lang po ay open, repair. So, ganyan lang po kasimple. Ayan.
Na-remove na po yung close notes. So, ngayon check po natin kung pwede na tayong magpa-repair. So, naman tayo dito sa C-Shop schedule. Ayan. So, magpapa-repair na po tayo. Ayan. So, dapat magdiretso na po siya. Okay, magpa-repair. Ayan. Makikita nyo, nag-iba na po. So, meron na po tanong muli. So, talagang napaka-real time po ng ating pag-update kay customer at talagang makakapag-diretso po tayo sa ating ginagawa. Mas marami tayong magiging production. Thank you po.